Hello guys! Pag-uusapan nga natin ngayon ang hirap namin as caregiver dito sa Israel. Isishare ko nga ang struggles namin bilang caregiver. Kung nakikita nyo sa mga social media, laging gala, kain, party at kung ano-ano pang ganap na masaya. Bihira nga sa mga OFW ang nagpo-post ng struggles nila sa ibang bansa. Sa pag-a-apply pa lang nga papunta ditong Israel ay parang dumaan ka na sa butas ng karayom. Sasabi ko nga na isa ito sa bansang napakahirap makapasok. Pakarami ngang dokumentong hinahanap sa'yo plus malaki ang gagastusin. Pero pag nandito ka naman din ay sulit na sulit. Sasabi ko na maayos nga ang sahod at benepisyo namin bilang caregiver dito sa Israel. Trabaho namin as caregiver. Plus nga lahat dito is home base or live-in. Ibig sabihin ay nakatira kayo sa isang bahay ng boss mo or alaga mo. Hihira nga ang live-out dito sa amin. Meron namang nakatira sa Betabot or home for the aged. Masasabi ko ang hirap or struggle ng isang caregiver ay nakadepende naman sa case ng alaga namin. Higit sa lahat ang pag-uugali ng pamilya lalong-lalo na ang mga anak. Iba't iba nga ang pag-uugali nila katulad din naman sa atin, iba-iba ang pag-uugali natin. Hirap nga pag ang alaga is aligaga. Ang halimbawa nga ang may mga dementia, Alzheimer's, depression and anxiety. Pag ganito kasi ang case, iba't iba ang sign and symptoms nila. Kung baga, iba't iba ang trip nila. Merong ayaw kumain, ang iba gustong gumala kahit napakainit or napakalamig sa labas. Pag hindi mo pinagbigyan, nagagalit at naninigaw. Meron pa ngang tumatawag ng pulis at sinasabi na may ibang tao daw sa loob ng bahay niya. Nasabi niyang ibang tao ay yung caregiver niya. Din hindi natutulog. Meron ding nagtatago ng pagkain. Minsan, meron ding bastos magsalita. Napakarami pang iba't ibang case na nakakaloka talaga. Yung tipong kunting push na lang, pareho na kayo ng alaga mo. Napakalaki talaga ng involvement ng mga anak nila. Malaking ginhawa talaga pag ang mga anak ay tumutulong at nakakaintindi sa hirap naming mga caregiver. Minsan nga, kahit mahirap ang alaga, basta mababait ang mga anak ay okay na. Titiisan ang alaga hanggat kaya at habaan pa ang pasensya. Kaya ang motto nga ng mga Pilipino dito, habaan ang sablanot or ang pasensya. Napakaswerte mo nga kung ang alaga mo at ang mga anak ay mababait, na-appreciate ang effort mo. Meron namang case na kailangan mo talagang gagamitan ng lakas para tulungan ng alaga mo, lalo na sa pagtayo nila. Kaya nga halos lahat ng caregiver dito, pag hindi alam ang technique sa pagbubuhat, binat ang bewang. Ang iba ay gumagamit ng hip protector or belt. Tinating tandaan, pag gumamit tayo ng lakas, kumuha tayo ng lakas sa paa. Pwersa at bigat, lagi mong kukunin sa paa, wag sa bewang. Doon naman sa mga bedridden, halos naman lahat ay gumagamit na ng lifter. But ibang case, iba't ibang struggle talaga. Hirap at pagtitiis ng mga OFW ay hindi mababayaran o mapapantayan ni numan. Kaya sa mga pamilyang nasa Pinas, araw-araw ay kamustahin ninyo ang inyong minamahal. Di puro hingi at kapritsuhan. Bigyan ninyo ng pagpapahalaga ang pagsasakripisyo ng mahal nyo sa buhay. Hindi nyo alam sa kabila ng ngiti ay may pighating nakakubli. Sa ating mga caregiver, tayo'y mag-ipon at mag-ingat lagi. Fighting!